Sa ating pag-aaral sa araw na ito, pinamagatan ko siyang mahalaga sa buhay. Ano man ang ginagawa natin sa buhay, laging alalahanin ang katanungan ito. Ano ang mga mahalagang bagay sa buhay natin? Ano ba talaga ang mahalaga sa buhay? Napagtanto ko na may tatlong importanteng mahalagang aspeto ng ating mga buhay na dapat nating isaalang-alang at bigyan ng mataas na halaga higit sa lahat. Una, ang paghahari ng Diyos sa ating mga buhay. Ito ay sa pamamagitan ng ating relasyon sa ating Panginoong Jesucristo, sa pamamagitan ng pagtanggap natin sa Kanya, pagsuko ng buhay natin. Mahalaga ang pagtanaw at pagkilala sa Diyos. Sa pamamagitan nito, nalalaman natin ang plano at kagustuhan ng Diyos sa ating mga buhay. Ito ang magbibigay ng kahulugan ng ating buhay. Magbibigay ito ng tamang pananaw, magbibigay ito ng tamang layunin, magbibigay ito ng tamang uri ng pamumuhay. Ating bigyan ng kahalagahan sa ating buhay ang ating Diyos, na siya lamang pinagkukunan ng lahat ng mayroon tayo. Mula sa bawat hininga, bawat lakas, talento, kakayanan, siya ang may likha nito sa ating mga buhay upang sa buhay na ito makita ang kalwalatian at kapangyarihan ng Diyos. Kaya, mga kapatid, alalahanin natin isa sa unang pinakamahalagang bagay o aspeto ng ating buhay ang ating pagsuko at pagkilala sa Diyos. Pangalawang bagay, ang pamilya. Ito ay isang kaloob ng Diyos sa atin. Ang ating mga anak, asawa, pawang ang Diyos ang may disenyo at may likha sa kanila. Ito'y dapat natin halalahanin upang malaman natin ang halaga ng bawat isa sa atin. Tayong mga magulang, isa puso natin ito, na kailangan natin mapalaki ang ating mga anak ng may pagkakilala, pagtanggap at pagsunod sa ating Panginoong Jesucristo, upang kung dumating ang araw na sila'y gamitin o tawagin ng Diyos, handa silang maglingkod sa Diyos nang walang alinlangan. Magbigay tayo ng panahon, gabay sa ating mga anak o oras. Huwag masilaw sa kinang ng mundo o sa gandang ipinamamalas nito. Huwag hayaang ito ang umagaw sa iyong panahon, sa iyong mga mahal sa buhay. Huwag ang kinang ng mundong ito ang sumilaw. Tama, huwag ang kinang ng mundong ito ang sumilaw sa iyo upang di mo makita ang mas mahalaga sa buhay. Huwag ang mga panandaliang dinudulot na kasiyahan nito sa ating buhay. Huwag tayong magiliw sa tawang alay nito o sa sayang ibinibigay nito. Huwag patukso sa sarap na ipinapadama nito. Bagkus, mag-alay ka ng tamang panahon sa iyong asawa, sa iyong mga anak, pagkat sila ang pangunahing mahalagang relasyon na ibinigay ng Diyos sa ibabaw ng mundong ito. Maging huwaran, pagpapala ka sa kanila, pag-alayan ng iyong lakas, ng iyong buong pagmamahal. Kung ito'y gagawin, pangako ng Diyos, ay pagpapalahin ka. Higit sa lahat, iyong desisyonan, pamilya'y isama sa pagkakilala, sa paglilingkod sa ating Diyos. Tulad ng sinabi ni Joshua, ngunit para sa akin at sa aking sambayanan, ang Diyos ang aming paglilingkuran. Pangatlong mahalaga ang aspeto sa ating pamumuhay ang maglingkod sa sambahayan ng Diyos at maglingkod sa mga taong di pa nakakakilala sa Diyos. Lahat tayo ay may panawagan. Ang paglilingkod natin sa kapwa natin ay para na rin paglilingkod sa Diyos. Laging tandaan, ang bawat isa sa atin ay tinawag ng Diyos at may panawagan upang ang kanyang panghalan ay magatid ng kapurihan at karangalan sa pamamagitan ng paglilingkod natin sa ating kapwa. Sabi ng salita ng Diyos, nakita na niya tayo bago pa tayo isilang. Batid niya ang mga taong ating ibubuhay sa ibabaw ng mundong ito, pagkat ito'y nakasulat sa kanyang aklat. At ang bawat aspeto ng iyong buhay ay kanyang nalalaman. Isang araw, tayo ay papanaw, mahalagang ginawa natin ay
ang maalala ng ating mga iiwan o mga mahal sa buhay na tayo'y naglingkod sa Diyos. Ibinigay ang buhay, ipinagkatiwala sa Kanya. Mga pamilya'y huwag pabayahan. Makilala si Jesus na ang pinagmulan ng lahat. Kaligtasay sa Kanya lamang nakasalalay. Ito'y iyong ipamalita habang ika'y nabubuhay. Maglingkod sa sambahayan ng Diyos. Gawin natin ng buong lakas natin, ng buong may pagmamahal ni Kristo. Nawa at may natutunan kayo sa maikling mentoring nito. God bless you all. At higit sa lahat, tayong may mga asawa, mahalin natin ang ating kabiyak sapagkat sila ang makakasama natin sa anumang pagsubok, saya, tagumpay na ating maasam sa darating na panahon at sa panahong ito. God bless you all.